Luka Doncic may mensahe agad sa Minnesota Timberwolves para sa magiging laban nila sa Game 3. Pero bago yan, nagkaroon naman ng magandang pagkakataon ang Minnesota Timberwolves na kontrolin sana ang serye kontra sa Los Angeles Lakers kanina pero hindi nila ito nagawa. Matapos matalo sa Game 1, gumawa agad ng adjustments ang Lakers. Nagsimula silang agresibo at sa huli nakuha nila ang panalo sa isang dikit at defensive na laban sa score na 94-85 para itabla ang serye sa 1-1. Sa Game 1, halos lahat ng gusto ng Timberwolves sa opensa ay nakuha nila, kaya naman umabot sila sa 117 points. Pero pagdating sa Game 2, hindi na ito ganoon kadali dahil binago ng Lakers ang kanilang depensa. Pagkatapos ng laro, ibinahagi ni Anthony Edwards ang obserbasyon niya sa naging approach ng Lakers. Ayon sa kanya, tuwing hawak ko ang bola, pumupwesto agad sila sa zone. Tinawag niya itong medyo nakakalito, pero tiwala siyang mapag-aaralan niya ito sa film at magiging handa pagdating ng Game 3. Isa sa mga kahinaan ng Lakers ay ang pagkakaroon nila ng mga manlalarong madaling targetin sa depensa at bahagi ito ng naging epekto ng pagkuha kay Luka Doncic. Sa Game 1, sinamantala ito ni Edwards. Naging agresibo siyang umatake sa loob at mabilis din niyang ipinapasa ang bola palabas kapag nag-overhelp ang Lakers. Dahil dito, nagtala ang Timberwolves ng playoff franchise record na 21 3-pointers mula sa 42 na tira nila. Pero sa Game 2, hindi na pinayagan ng Lakers si Edwards na makalusot palagi. Mas disiplinado sila sa help defense at binawasan nila ang mga open looks sa labas. Ang Timberwolves ay tumira lang ng 5 out of 25 sa 3-point range. May kinalaman dito ang shooting variance pero nakaapekto rin ang foul trouble sa mga key players nila tulad ni Naz Reid at Jaden McDaniels na parehong naglaro ng maganda noong Game 1. Kaya ngayon, nasa kamay na ni Edwards at ng Timberwolves kung paano sila mag-a-adjust sa bagong defensive strategy ng Lakers. Malalaman natin kung anong plano ang ihahanda ni Coach Chris Finch sa Game 3 na gaganapin sa Biyernes sa Minnesota. Samantalang sa pangalawa pa lang na playoff game ni Luka Doncic bilang Laker, nagpakitang gilas agad siya. Umiskor siya ng 31 points, may 12 rebounds at 9 assists, halos triple-double. Siya ang naging susi ng panalo ng Los Angeles Lakers. Sa first half pa lang, gumawa na siya ng kasaysayan, naglagay ng 22 points, 5 rebounds at 5 assists. Siya lang ang pangatlong Laker na gumawa nito sa playoff sa first half. Sina Kobe Bryant at Anthony Davis naman ang nauna. Napareho nga silang umabot sa finals noong taong ginawa nila yon. Dahil sa mainit na simula ni Luka, lumamang agad ang Lakers 58-43 pagdating ng halftime. Lalo at malinis ang kanilang opensa, maganda ang pasa at pagkuha rin sa mga rebound. Tinangkang bumawi ng Timberwolves sa huli. Umalalay sina Julius Randle na may 27 points at si Anthony Edwards na may 25. Pero hindi na nila nabawi ang lamang. Ngayon, tuloy ang laban sa Game 3 sa Minneapolis. Sabi ni Doncic sa ESPN kay Dave McMenamin, "Pagpasok namin sa Minnesota parang gera yan. Siguradong todo sigaw ang mga fans. Hindi kami pwedeng kabahan." Pamilyar na ito kay Luka. Siya rin ang nagtanggal sa Timberwolves sa 5 laro noong nakaraang Western Conference Finals. Pero ngayon, suot niya ang purple and gold at iisa lang ang layunin, ang muling ibalik ang Lakers sa tuktok. Samantalang si LeBron James gumawa naman ng kasaysayan sa laban ng Lakers kontra Timberwolves. Sa panalo ng Lakers sa score na 94-85 noong Martes ng gabi, umiskor si LeBron ng 21 points, may 11 rebounds, 7 assists, 1 steal at 1 block sa loob ng 40 minuto. Pero higit sa stats, si LeBron ang naging kauna-unahang 40 anyos sa NBA history na nagtala ng playoff game na may 20 plus points, 10 plus rebounds at 5 plus assists. Ayon naman sa StatMuse, tanging sina Shaq at Magic Johnson lang ang may mas maraming 20-point double-double sa playoffs bilang Lakers. Kasama na ngayon si LeBron sa elite na listahan. Sa edad namang 40 years old, nananatili pa rin siyang isa sa mga pinakadelikado at respetadong manlalaro sa liga. Sa buong regular season, may average siyang 24.4 points, 7.8 rebounds, 8.2 assists at 1.0 steal habang bumabaril ng 51.3% sa field at 37.6% sa tres. Sabi ng Legion Hoops, isang 40 anyos na LeBron ang naglaro ng 40 minutes sa playoffs. Ito ang tunay na kahulugan ng longevity. Sa panalong ito na itabla ng Lakers ang serye sa 1-1. Ang susunod na laban ay gaganapin sa Minnesota para sa Game 3. Abangan ang susunod na chapter sa playoff run ng Lakers. At habang tumatagal, lalong pinapatunayan ni LeBron na siya pa rin ang hari ng court. Kaya kung gusto mo ng balitang NBA na diretsahan at solid, dito ka na. Kita-kits sa susunod mga idol!